Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nagtungo kaagad si Carmela sa bahay nila dahil alam niyang walang ibang tao doon kundi ang mga katulong nila. Hindi niya na ipinasok sa subdivision nila ang kotse niya. Papasok na sana siya sa gate nang hilahin siya ni Ida. "Can you tell me what is happening?" Seryoso niyang tanong. Bahagya pang nagulat si Carmela kay napabuga na lang siya ng hangin. "May kailangan lang akong hanapin." Sagot niya saka siya pumasok sa loob ng bahay. Sinalubong siya kaagad ni Yaya Lucy. "Hindi pa sila umuwi hanggang ngayon. Pero Iha, sigurado ka ba sa gagawin mo? Ang alam ko ay hindi uuwi ngayon ng stepmom mo." Si Sofia naman ay pansamantalang nakatuloy sa hotel. Kinakabahan na saad ng Yaya Lucy niya. Habang nasa biyahe si Carmela ay kinausap niya na kaagad sa cellphone ng Yaya Lucy niya. "Bukas na ba yung pintuan ng kwarto nila?" "Oo, pinabuksan ko na kanina. Bilisan mo lang Iha. Ang alam ko naman ay hindi siya uuwi ngayon." Ani pa ni Yaya Lucy. Dumiretso na si Carmela sa kwarto ng kanyang ama't ni Shoni. Isa-isang binuksan ni Carmela ang mga drawer at cabinet para maghanap ng mga USB. Nagbabaka sakali siyang may kailangan silang malaman na nasa USB. Ibinalik din kaagad ni Carmela sa pwestong mga nagugulo niya para hindi maghinala si Shoni na may pumasok sa kwarto nila. Naghihintay lang naman sa sala si Yaya Lucy habang nasa labas si Idam. Nang mapansin ni Idam na may paparating na sasakyan, ay mabilis siyang umalis sa tapat ng gate at nagparking sa iba. Nang makita ni Yaya Lucy na dumating si Shoni ay pinagpawisan siya ng malamig. Hindi niya alam kung anong uunahin niya, kung pupuntahan niya ba si Carmela para sabihan ito o sasalubungin si Shoni. Sa sobrang taranta niya hindi na nakagalaw si Yaya Lucy sa pwesto niya. Ma'am, akala ko po hindi kayo uuwi ngayon. Hindi kami nakapagluto ng kakainin niyo." Natatarantang saad ni Yaya Lucy. Saka siya tumingin sa kwarto ng mga to dahil nandun pa si Carmela. Nanginginig ng mga kamay niya at hindi alam ang gagawin. Natatakot siya para kay Carmela. "Magluto ka na. I'm tired. Hindi ako magbabantay sa ospital." Ani nito't diretsong naglakad paakyat ng hagdan. Mabilis namang humarang si Lucy para pigilan ito pero hindi niya naman alam kung paano pa makakalabas si Carmela. "Sino pong kasama ni Sir doon ngayon?" Tanong niya kay napakunot ng noo si Shoni sa pagharang sa kanya ni Lucy. "Ano pa bang pakialam mo? Umalis ka nga sa harapan ko." Masungit na wika ni Shoni sa kanya binangga si Lucy. Napapakamot na lang si Lucy sa ulo niya. "Ma'am Shoni!" Malakas na tawag ni Lucy kaya kunot noo siyang nilingon ni Shoni. "What? Ang lakas mo sumigaw. Hindi ako bingi." "May i-request po ba kayong ulam?" Napalingon naman si Carmela sa pintuan. Mabilis siyang nagtungo't binuksan ito ng kaunti. Shit! Anas niya na makita niya si Shoni. Hindi pa niya nahanap ang kailangan niya. Akala ba niya hindi ito uuwi ngayon? Kung nasa hotel sa Sofia, sinong bantay ngayon sa kanyang ama? Nang papalapit na si Shoni, mabilis siyang naghanap ng pwede niyang pagtaguan. Napapikit naman si Lucy nang makapasok na si Shoni sa kwarto. Hinihintay niya na lang kung anong mangyayari. Nakapagtago naman si Carmela sa ilalim ng kama. Rinig niyang pagbagsak ng bag ni Shoni sa kama. Mula sa ilalim ng kama ay nakasunod lang ng paningin niya sa mga paa ni Shoni. Pabalik-balik na naglalakad si Lucy sa sala habang nakatingin siya sa kwarto ng mag-asawa. Sigurado naman siyang nakapagtago si Carmela dahil wala pa rin siyang naririnig na ingay sa loob. Ang iniisip niya ay kung paano makakalabas si Carmela. Gusto sanang pumasok ni Ida pero nagdadalawang isip siya. Tila ba sinasabi ng isip niya na huwag siyang pumasok pero isang oras nang nakalipas, hanggang ngayon na hindi pa rin lumalabas si Carmela. Nang makita naman ni Carmela na pumasok ng bathroom si Shoni, dahan-dahan siyang lumbas sa pinagtataguan niya. Lalabas na sana siya nang makita niya ang bag ni Shoni. Nakabukas ito at may laman ng medicine bottle. Nang marinig niyang buhos ng shower ay mabilis niyang kinuha ang gamot sa bag at nagmamadali nang lumabas. "Carmela, Iha, bilis! Mabuti at nakapagtago ka. Hindi ka ba niya nakita?" Nag-aalalang saad ni Lucy. "Hindi po. Thank you, Yaya. I have to go." Nagmamadali nang lumabas si Carmela. Sinundan na lang ni Lucy ng tingin si Carmela at nang makalabas ito ng gate ay saka siya nakahinga ng maluwag. Akala niya ay mahuhuli na sila.
Siguradong mawawalan siya ng trabaho kapag nahuli sila. Hindi rin nila alam kung anong gagawin ni Shawnee kay Carmela. Get in, ani ni Adam na kanina pa naghihintay kay Carmela. Nagtataka man si Carmela kung bakit nandito pa si Adam ay sumakay lang din siya. Ano bang ginagawa mo dun? Kanina ka pa nandyan? Hindi ka ba nakita ni Tita Shawnee? Hinihingal na tanong ni Carmela. What did you do? Umalis na muna tayo dito. Ibaba mo ako sa gate dahil nakaparking yung kotse ko sa labas. Ipapakuha ko na lang ang sasakyan mo. Ano ba kasing ginawa mo sa loob? Bakit parang tumatakas ka? Sunod-sunod pang tanong ni Adam sa kanya pinatakbo ang sasakyan nila. Habol-habol pa ni Carmela ang paghinga niya dahil abot din ng kabang naramdaman niya. Akala niya ay mahuhuli na siya. Noong umalis ako at ginabi ng uwi, pinuntahan kong address ng dati naming katulong. Pinadala ko siya sa hospital. Nagbabaka sakaling gumaling pang kalagayan niya. Tumawag sa akin yung anak ni Yaya Lita at sinulat niya sa papel ang pangalan ni Tita Shawnee ang salitang USB. Nagbabaka sakali lang ako na baka may mahanap akong USB sa kwarto niya. Paano kung may kinalaman si Tita Shawnee sa nangyari kay Yaya Lita? I want to know the truth. Kunot noong tinignan ni Carmela si Adam na huminto sa pagdidrive. Tapos kumikilos ka lang na mag-isa. Bakit hindi mo sabihin sa akin kapag may nalalaman ka? Paano kapag may nangyari sa'yo ha? Hindi maitagong inis na nararamdaman ni Adam. Alam niyang hindi maganda ang naging buhay ni Carmela sa kanyang stepmom. Pero bakit ang lakas ng loob nito na magtangkang magnakaw ng gamit? Nag-iingat naman ako. Nag-iingat? Naging maingat ba talagang ginawa mo? Pumasok ka sa bahay niyo at nangialam ng mga gamit niya. Paano kung nahuli ka niya sa akto? Sa tingin mo ba, palalampasin niyang ginawa mo? Kung totoo man ang hinala mong mga stepmom mo, ang may gawa sa aksidenteng nangyari sa inyo ng mom mo, years ago at siya rin ang dahilan. Kung bakit biglang nawalang katulong niyo, sa tingin mo ba patatakasin ka niya? Kung madali na lang para sa kanyang pumatay, hindi imposibleng patahimikin ka rin niya. Oras na nalaman niyang ginagawa mo. Don't be selfish, Carmela. May mga anak tayo na naghihintay sa'yo. Nandito ako na naghihintay at nag-aalala sa'yo. May diing wika ni Adam kaya napaiwas ang tingin si Carmela at wala nang nasabi. Nang makauwi sila ay nauna nang bumaba si Carmela. Naging padalos-dalos ang naging desisyon niya. Paano nga ba kapag nahuli siya ng stepmom niya? Hindi man lang siya nag-isip. Hindi man lang niya pinag-isipang mabuti ang plano niya. Kung hindi niya narinig ang malakas na sinabi ni Yaya Lucy, baka posibleng nahuli na siya. Aakyat na sana si Carmela sa kwarto nang maalala niyang sinetap ni Adam na dinner nilang dalawa. Siguradong malamig ng mga pagkain na inihanda niya. Nahihiya siyang hinarap si Adam na nakatingin lang din sa kanya. I'm sorry. Hindi ako naging maingat. I'm sorry if I left you too earlier. Can we start our dinner date now? Nakangiting sad ni Carmela. Napabuntong hininga na lang si Adam. Hindi niya alam kung bakit nawawala kaagad ang galit niya kapag si Carmela ang kaharap niya. Ipapainit ko lang yung pagkain. Tanging sagot niya saka siya nagtungo sa kusina at inutusan ang mga katulong nila na ipainit ang mga niluto niya kanina. Kumain na ba yung mga bata? Tanong niya sa babysitter ng mga anak niya. Yes sir, nasa loob na rin po sila ng kwarto nila. Katatapos ko rin po silang basahan ng story para makatulog. Sagot naman na ikinatango na lang ni Adam. Sinundan naman ni Carmela si Adam, nakaharap ito sa oven habang hinihintay na matapos ang pinapainit niya. Nakatitig si Carmela sa likod ni Adam. Gusto niya itong yakapin mula sa likod pero kinakabahan at natatakot siya. Pareho naman silang may nararamdaman para sa isa't isa. Pero naiilang pa rin siya kay Adam. Dahan-dahan siya naglakad papunta kay Adam, sa kanya ito niyakap mula sa likod. Bahagya pang nagulat si Adam. Magkakrus ang mga kamay niya at dahan-dahan niyang ibinabayon nang maramdaman niyang mainit na yakap ni Carmela. Ikaw pa lang ang nakakaalam ng ginagawa ko, ng mga nalalaman ko at ng iba ko pang mga sekreto. Umaasa kung sana hindi magpapanggap ang pag-aalala ng pinapakita at pinaparamdam mo sa akin dahil hindi ko alam kung sino pang pagkakatiwalaan ko, kung pati ikaw ay tatraidorin ako. Sincero niyang wika, mas lalo na siyang napapalapit kay Adam.
Unti-unti niyang natututunang magtiwala ulit at unti-unti na ring gumagapang sa dibdib niya ang kaba at takot oras na tinrider siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Inalis ni Idam ang mga kamay ni Carmela na nakapulupot sa bewang niya, saka niya ito hinarap. Inangat ni Carmela ang ulo niya para magsalubong ang mga tingin nila ni Idam. Ikinawit naman na muna ni Idam ang nagtakas ng mga buhok ni Carmela sa likod ng tenga nito. You can trust me. Just tell me all your plans. Huwag kang kikilos na mag-isa mo lang. Can you do that for me? Malambing na saad ni Idam. Tila batang tumango naman si Carmela. Unti-unti niya na rin naipapakita ang childish side niya. Matamis lang umiti si Idam sa kanya hinalikan sa noo si Carmela. Nang maipainit na nila ang mga pagkain, ay nagtungo na sila ng pool area para doon na kumain. Napangiti si Carmela sa bouquet na binigay ni Idam sa kanya. This is Juliet Rose. This is the most expensive rose in the world. You don't have to buy expensive flowers for me. Sayang din kasi yung pera, lalo na't mabubulok din after a week. Don't think about money. You deserve more. I married you because of business and our agreement, and I want to court you kahit nakasal na tayo. I want to know more about you at gusto kong samahan ka sa lahat ng laban mo. Hindi alam ni Carmela kung anong sasabihin niya, kung anong magiging reaction niya. She's still lucky pa rin dahil nakahanap siya ng kakampi sa taong hindi niya naman kadugo. Pinaghain na ni Idam ng pagkain si Carmela, sa kanya to ibinigay sa kanya at nagsimula na silang kumain. Late na pero they still enjoy their dinner date. Nang matapos nilang kumain ay nagtungo sila sa veranda para magpahangin at uminom ng tsaa. Naalala naman ni Carmela ang tungkol sa gamot na nakuha niya sa bag ni Shawnee. Pupunta ako ng hospital bukas, pagpapaalam niya. Anong gagawin mo dun? Gusto kong malaman kung anong gamot ang nakuha ko sa bag ni Tita Shawnee. Nasabi ko na basta yung pinapainom nila ako noon ng gamot na hindi ko naman dapat inumin. Gusto niyang mabaliw ako ng tuluyan at mawala sa sarili. Gusto kong malaman kung ganun din bang ginagawa niya kay Daddy, kung bakit mas lalong lumalala ang sakit niya. Kung tama man ang hinala ko, I need to stop her. Napatitig na lang si Idam kay Carmela. Ganito pala talaga kakomplikado ang buhay niya. Pero kung hindi niya naman nakilala si Carmela, hindi niya malalaman ang tungkol sa mga anak niya. Sasamahan na kita, ani ni Idam. Hindi na lang tumanggi si Carmela. Ayaw niyang sagarin ang kabaitan ni Idam sa kanya. Lalo na't ang gusto lang naman ito para sa kanya ay maging ligtas siya. Kinabukasan, aligaga si Shawnee sa kakahanap sa gamot na nasa bag niya. Alam niyang naiuwi niya yun pero wala na sa loob ng bag niya. Where is it? Anas niya sa sarili niya habang hinahalugog niya ang buong kwarto niya. Sinilip niya na rin sa ilalim ng kama niya. Sinong pumasok sa loob ng kwarto ko? Sigaw niya. Narinig yun ng mga katulong na nasa sala kaya mabilis silang umalis at naghanap ng pwedeng gawin. Makapagtago lang sa amo nila. Lucy! Sigaw niya sa pinakamatandang katulong nila. Bumaba na si Shawnee at tinawag ang mga katulong pero walang lumapit sa kanya. Lucy, come here! Gumuguhit ng mga litid niya sa leeg. Dahil sa malakas niyang sigaw, lumapit naman kaagad si Lucy. Yes, ma'am? Kalmado niyang tanong. May pumasok ba sa kwarto ko kagabi habang natutulog ako? Galit na galit niyang tanong. Wala naman pong nakapasok na magnanakaw kagabi. Saka hindi ba't palaging nakalak ang kwarto niyo? Kayo lang ang may susi kaya paano kami makakapasok? Sagot ni Yaya Lucy pero si Carmela na kaagad ang pumasok sa isip niya. May nawawala akong gamit and I'm sure may pumasok sa kwarto ko. Ano bang gamit? Hindi naman nakasagot si Shawnee dahil walang pwedeng makaalam na may tinatago siyang gamot. Ini siyang nagtungo sa CCTV room nila para malaman niya kung may pumasok ba sa room nila. Ipakita mo sa akin kung anong nangyari around 5 p.m. May diin niyang utos sa nagbabantay sa CCTV room. Naka-off ang lahat ng CCTV, ma'am, simula tanghali hanggang 5 p.m. kahapon dahil nag-maintenance kami. 6 p.m. na po ulit nabuksan, sagot naman ng lalaki. Just open it! Sigaw ni Shawnee. Pinakita naman nilang kuha ng CCTV. Kita ni Shawnee ang pagpasok niya sa kwarto niya kahapon. Pinabilisan niyang record nito hanggang kinabukasan pero wala siyang nakitang pumasok sa kwarto niya.
Kaya siyang lumabas ng CCTV room. Kinindutan naman ng lalaki si Yaya Lucy dahil nagawa na nila kagad ng paraan kung sakali mang mag-review ng CCTV ang amo nila. Dinilit nila ang kuha ng CCTV kung saan kitang-kita si Carmela. Papunta na sana ng hospital si Carmela at Idam na makatanggap ng tawag si Idam kaya sinagot na muna niya ito habang nilalabas niya ang sasakyan nila ni Carmela. Ngayon na, tanong ni Idam sa kausap niya, napatikin si Idam kay Carmela. Nagdadalawang isip siya kung iiwan niya ba si Carmela para pumunta kaagad sa kumpanya nila. Napabuntong hininga na lang siya dahil tila ba wala siyang magagawa. Okay, pupunta na ako. Sagot niya sa kanya binaba ang tawag. Sinong tumawag? Tanong ni Carmela. Sekretary ko, maaga akong pinapupunta ni chairman sa kumpanya. Pwede bang sa susunod na lang tayo pumunta ng hospital? Hindi kita masasamahan ngayon. No, it's okay. Pumasok ka na. Ako na lang ang pupunta. No, mabilis sa pagtanggi ni Idam. Tatawagan ko na lang si chairman na malilate ako. Sasamahan na kita. Wala namang mangyayari sa akin. Don't worry, mag-iingat na ako sa lahat ng kilos ko. Huwag mong paghintayin si chairman. Siguradong hindi natin magugustuhan kapag siya ang nagalit. Nagdadalawang isip si Idam kung papayagan niya ba si Carmela o paghihintayin niya na lang si chairman. Matamis na nginitian ni Carmela si Idam sa kanito hinaplos ang braso, kaya napapabuntong hininga na lang si Idam. Okay, tawagan mo ko kaagad if something happened, okay? I promise. Sagot kaagad ni Carmela sa kanya hinalikan sa labi si Idam at bumaba na ng sasakyan. Wala namang nagawa si Idam kundi ang iwan na si Carmela. Bumalik sa loob si Carmela para kunin ang susi ng sasakyan niya. Mag-isa niya na lang napupunta ng ospital para maipatingin ang gamot na hawak niya. Nang makarating siya sa ospital ay nagtungo na siya kaagad sa doktor na nakausap niya. Ibinigay niya kaagad ang bote ng gamot. Binasa kaagad ng doktor ang ingredients na nasa bote. Maayos naman ang ingredients pero hindi nila sigurado kung ano ba talagang nilalaman ng gamot. Ititest ko kaagad ang ingredients ng gamot and then I'll call you kapag okay na. Ani ng doktor. Wala sanang makakaalam nito, Doc. Ako lang ang pupunta dito para makuha yung result. Kung sakaling mami pumunta dito at sasabing inutusan ko siya. Call me first. Tumango naman ang doktor sa kanya. Sure, no worries. Nang matapos ang pag-uusap nila ay umalis na rin kaagad si Carmela. Palinga-linga rin siya sa paligid niya para siguraduhin na walang nakasunod sa kanya. Samantala naman salubong ang mga kilay ni Idam habang kausap niya si Chairman. Ito lang ba ang gustong sabihin sa kanya ni Chairman? Alam kong kinakausap niya lang ako nang dahil sa mga anak ko. Binibigyan niyo ako ng posisyon sa kumpanya nang dahil sa mga bata. Ganun ba, Chairman? Hindi ko magawang sumunod sa inyo. Para sa inyo, isa akong gagong walang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya at ngayong may mga anak na ako. Gusto niyo sila naman ang kontrolin niyo? Pilit na kinakalma ni Idam ang sarili niya para hindi sila magsigawan ni Chairman sa loob ng office nito. Blanco lang naman ang tingin ni Chairman kay Idam. Yun ba ang iniisip mo? I just want to be with them. I'm sorry, Chairman, pero hindi ako pumapayag sa gusto mo. Sa bahay ko titirang mga anak ko. Diretsong sagot ni Idam. Gusto ni Chairman na kunin ng mga bata at patirihin ang mga to sa mansyon. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Chairman, pero nanatiling seryosong mukha niya. Alam mo ang kaya kong gawin, Idam? I will give you a choice. Sasama kayo ni Carmela para tumira sa mansyon o ang mga bata lang ang kukunin ko? I don't care. Kung ayaw nilang mahiwalay sa mommy nila, sa una lang naman sila mahihirapang mag-adjust. Hilaw na lang na natawa si Idam, saka siya napahilot sa noon niya. Seryoso niyang tinignan si Chairman pero mas seryoso to at siguradong gagawin niya ang lahat nang sinabi niya. Choose. I will give you 3 days to think at kapag hindi ko pa nakuha ang sagot mo, ipapasundo ko ng mga bata. Tinalikuran na ni Chairman si Idam. Nakaupo ito sa swivel chair niya pero inikot niya ito. Kahit na ano yatang gawin at sabihin ni Idam ay walang pakikinggan si Chairman. Napabuga siya ng hangin. I'll talk to Carmela first. Yun na lang ang nasabi niya saka siya lumabas ng office ni Chairman. Paglabas niya ay nakasalubong niya pa si Ruel na kunot noong tinignan siya. Ang aga mo naman yatang bumisita kay Chairman. Blankong saad ni Ruel. Mariing ipinikit ni Idam ang mga mata niya.
Ang balita niya ay nakatira si Ruel sa mansyon at kapag lumipat sila doon, siguradong araw-araw niyang makikitang kiniinisan niyang pagmumuka. Sinusubukan ba ni Chairman na pag-ayusin silang dalawa? Umaasa pa rin ba si Chairman na magkakaroon sila ng magandang relasyon? Hindi na lang sumagot si Idam at nilampasan na lang si Ruel. Gusto niya ng matahimik at mapayapang buhay, kasamang pamilya niya, pero mukhang hindi yun mangyayari. Lalo na kapag nagsama sila ni Ruel sa isang bahay. Ayaw niyang lumaki sa magulong paligid ang mga anak niya. Pero paano yun mangyayari kung makikita nilang hindi sila magkasundo ni Ruel? Binisita ni Carmela ang kanyang ama sa ospital pagkatapos niyang idalang gamot sa ibang hospital. Wala itong bantay, mahimbing pa rin itong natutulog. Ilang araw nang nakalipas pero hindi pa rin siya nagigising. Akala ba niya ay hindi malala ang tama nito sa ulo pero bakit hindi pa rin ito nagigising? Ang aga mo yatang bumisita. Naiinip ka na ba sa paghihintay na magising siya? Hindi mo ba pwedeng pagpahingahin na muna ang daddy mo? Ani ni Shawnee nang maabutan niya si Carmela. Nanatili naman ang mga mata ni Carmela sa kanyang ama. Nakausap niyo na bang mga doktor? Bakit hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon? Tanong niya. Ibinaba naman ni Shawnee ang mga pagkain na dala niya sa lamesa. Gusto mo na ba talagang makuha ang posisyon kaya ka nagmamadali na magising ang daddy mo? Hindi yon ang gusto kong mangyari. Nagtataka lang ako kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagigising. Hindi ako nagmamadali na makuha ang posisyon dahil kahit hindi siya magising, ako pa rin ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya. Matapang na wika ni Carmela na ikinangit-ngit na mga ngipin ni Shawnee. Ngumiti lang si Shawnee para hindi ipahalata ang inis na nararamdaman niya. Ano kaya ang malalaman ni Carmela tungkol sa mga gamot na nakuha niya sa bag ni Shawnee? At ano nga kayang gagawin ni Idam ngayong gustong makasama ni Chairman ang mga apo niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.